Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Salazar. Taong 1975, San Andres, Romblon. Taliwas sa maraming tao, hindi normal ang buhay na pinagdaanan ni Salazar. Noong mga panahong bata pa siya, isa siyang taong may mataas na ambisyon. Balak niyang maging ganap na pare, pero lahat ito hindi natupad dahil sa pagtutol ng kanyang mga magulang. Binalak niyang pumasok sa seminaryo pero pinigilan ito mismo ng kanyang ama. Paulit-ulit nitong sinasabi sa kanya noong yon ay nabubuhay pa. Hindi sila mapapakain ng karangalang kanyang dadalhin sa oras na isa na siyang ganap na alagad ng simbahan. Dagdag pa nito na marami na sa kanyang pamilya ang hindi susuporta sa kadahilan ng ang dugo nila ay matagal nang kilala bilang nagtatanga ng aral ng kaliwa. Ayaw nila na magkaroon sila ng sariling kadugo na taliwas sa aral na kanilang dinadala. Dahil sa ganoong paniniwala ng tatay niya, kaya naman hanggang sa pumanaw ito, hindi na niya natupad ang kanyang pangarap. Paunti-unti, kinalimutan niya ang lahat, lalo na yung mga kaibigan niyang nakasama niya sa simbahan. Di man siya nakapasok sa seminaryo, nagkaroon siya ng ideya sa karunungang tinataglay ng mga pare. Kung hindi niyo kasi naitatanong, yung paring huling humawak sa kanila ay naging malapit sa kanya. 3 taon itong nanungkulan sa simbahan na nasa bayan at sa loob ng mga taong yon, tinuruan siya nito ng mga bagay na unang beses niyang nalaman. Bago rin ito umalis, binigyan siya nito ng isang medalyon na sumisimbolo sa pagkabuhay at paghahari ng ating Panginoon. Gawa ito sa purong tanso ayon kay Salazar, tapos ilang sentimetro din ang kapal nito. Kasing laki rin ito ng kamao, kaya kapag umaalis siya, palagi itong nakalagay sa bulsa niya. Sa takot na baka ibasura ito ng kanyang ama, wala siyang pinagsabihan ukol dito sa kahit na sino sa kanyang mga kapatid. Alam niya kasing ikakapahamak niya ito, lalo pat ang mga kapatid niyang yon ay tapat sa kanyang mga magulang. Delegado rin ng mga ito ng kanilang angkan kapag may nagaganap na pagpupulong sa mga karatig lugar kung saan sila ay kabilang. Dahil sa ganoong posisyon, kaya sa murang edad nare-respeto na ng marami ang kanyang mga kapatid. Siya lang din ang katangi-tangi sa kanilang pamilya na hindi napapakitaan ng ganoong importansya. Gayunpaman, hindi ito problema para sa kanya. Maging siya man kasi, aminadong hindi niya kailangan ng ganoong mga papuri, lalo pat alam niyang mali ang pinaniniwalaan ng mga ito. Sa paglipas ng mga taon, namuhay siya bilang itim na tupa ng pamilya. Ni minsan hindi sila nagkasundo ng kanyang mga kapatid dahil sa mali niyang paniniwala. Ayon pa sa kanyang ama, kung hindi lang iisang dugo ang nananalaytay sa kanilang katawan, baka matagal na siya nitong kinitila ng buhay. Mariin din itong inilahad na kailan may hindi siya magmamana ng kanilang kayamanan kung ipagpapatuloy niya ang pagyakap sa ganoong maling paniniwala. Hanggang sa kamatayan nito pinuno, di talaga siya nito napatawad. Noong mawala ang kanilang padre de pamilya, ang sumunod niyang kapatid ang namuno sa lahat ng pagmamay-ari nila. Pinalayas na rin siya nito sa kanilang bahay sa paniniwalang siya ang nagdadala ng kamalasan sa kanilang pamilya. Malugod naman itong tinanggap ni Salazar, gawa ng noon pa man, hinahangad na niya talaga roong umalis. Kaya lang naman hindi niya ito magawa-gawa, buhat sa paulit-ulit na pagmamakaawa sa kanya ng kanyang ina. Pagkabukod niya sa mga ito, gumawa siya ng isang maliit na barong-barong sa paanan ng bundok na kaharap ng isang malawak na palayan. Tahimik at presko doon ang hangin, kaya sa paglipas ng mga buwan, nalasap niya ang kaligayahan na matagal na niyang hinahanap. Paunti-unti, nakalimutan na niya ang tungkol sa kanyang pamilya hanggang sa maging malaya na siya. Bagaman masaya na sa buhay si Salazar,
meron pa ring bagay na pilit hinahanap ng kanyang sarili. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya meron pa ring kulang sa kanya hanggang sa dito na niya nakilala ang dalagang si Carmen. Mabilis ang naging mga pangyayari, kaya naman sa loob lamang ng ilang buwan, naging magkasintahan silang dalawa. Hindi naging mahirap para sa kanya na matanggap ng pamilya nito dahil na rin sa estado ng pinagmulan niya. 1 taon lang ang lumipas, nagkaroon na sila ng supling. Upang matustusan ang lahat ng pangangailangan ng mag-ina, buong araw siyang nagtatrabaho sa bayan bilang manlalako ng karne ng baboy. Sa tanghali kapag wala siyang ginagawa, naglilibot siya ng mga ulam, pandagdag sa kanyang kita. Kahit kasi mayaman ang pamilya ni Salazar Pinuno, hindi siya roon dumepende. Wala rin siyang kinuhang parte ng mana niya upang ipakita sa kanyang mga kapatid na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Ang kaso lang, kahit tahimik na ang kanyang buhay, paulit-ulit pa rin siyang ginagambala ng kanyang nakaraan. Madalas kapag walang trabaho sa bukid ang mga trabahador nila, bumibisita ang mga ito sa kanyang tahanan upang ipaalam sa kanya ang balita na nais iparating ng kanyang mga kapatid. Madalas nakatuon ang ulat ukol sa mga mangyayari sa kanilang pamilya at sa mga bagong pinagkakakitaan ng mga lupa nila. Ganon at ganon lang naman ang naririnig noon ni Salazar hanggang sa dumating ang araw na nakarinig siya ng kakaibang mensahe mula sa mga trabahador nila. Kung hindi siya nagkakamali, 3 buwan nang lumipas pagpasok ng taong ito, bumisita yung tauhan nilang kabilang sa mga orihinal na katiwala ng pumanaw niyang ama. Pagsilay niya rito, agad niyang itinigil ang kanyang mga ginagawa dahil sa unang beses itong pumunta sa kanila. Alam niyang hindi kumikilos ang taong yon kung hindi ito inutusan ng bagong namumuno sa kanilang pamilya. Sa kanilang pag-uusap, nalaman niyang pinapauwi na siya ng kanyang kapatid. Dagdag pa nito na iuwi na rin niya ang kanyang mag-ina para hindi na sila maghirap. Meron na ring nakahandang bahay na kanilang matutuluyan kung sakali mang sumang-ayon siya. Umuwi na ho kayo, Manoy Salazar. Kahit papano, pamilya niyo pa rin naman sila kahit na anong mangyari. Nagbago na ho ang kapatid ninyo at sigurado akong magkakasundo na kayo. Bungad na wika nito matapos nitong mailahad ang mga bagay-bagay. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, napailing lang naman siya habang sumasagot dito ng, Pasensya ka na, Catalino, pero maski ikaw, hindi ko rin pinagkakatiwalaan. Paano ako magtitiwala gayong masugid kang tagasunod ng aming pamilya? Siyempre gagawin mo rin ang lahat para magkaayos kami. Alam ko na sa kabila ng mga mabubulaklak mong salita, nagtatago ang isang madilim na katotohanan. Pasensya ka na, Catalino, pero hindi ko gagawin ang nais ng kapatid ko. Sabihin mo sa kanya, masaya na ako rito at hindi niya na ako kailangang alalahanin pa. Sanay na ako sa pagtitiis at kahit mahirap ang buhay, mas pipiliin kong dumito kaysa bumalik. Matapos niya itong ilahad, agad naman niya itong tinalikuran. Pagpapakita ito ng kawalan ng interes, kaya nang mapansin ito ng tauhan nila, agad naman yung umalis. Dumaan pa ang mga araw, nanatili ang katahimikan sa kanila. Wala nang naging pagpaparamdam. Animoy isang magandang senyales ng mahaba-habang kapayapaan. Ang buong akala niya kasi, naunawaan ng kanyang kapatid ang mga bagay na kanyang ipinarating, pero lingid sa kanyang kaalaman, ito palang pala ang simula ng kalbaryo. 1 linggo ang lumipas, muli na namang bumalik ang tauhan ng pumanaw niyang ama. Pero sa pagkakataong yon, may mga kasakasama na itong mga kadugo nila na nagtataglay ng masamang dugo ng kanilang angkan. Ayon kay Salazar, noon pa man alam na niyang may dugo ng abwak ang kanilang pamilya. Ito rin ang pangunahing rason kung bakit umunlad ng umunlad ang buhay nila. Bukod sa maraming koneksyon, lahat ng mga pamilyang nagmamay-ari ng lupang kanilang sakop, pinagpapapatay nila. Yun lang ang paraan
para makuha ang mga ari-arian ng mga ito. Ang iba namang individual na pumipigil sa kanilang mga nais, bigla na lamang nawawala at hindi na nakikita pa. Dahil sa ganoong rason, nakilala ang kanilang pamilya. Takot ang naging daan para respetuhin sila ng mga tao at sa loob ng mahabang panahon, walang nagawa ang kahit na sino sa mga kalugar nila. Tandang-tanda pa nga niya na may mga antingero noong umaklas para labanan ang kanyang pamilya, pero lahat yon pumanaw ng hindi nalalaman ng mga taong nagmamahal sa kanila. Inilibing ito ng kanyang mga magulang sa malawak na lupain kung saan nagsilbi itong pataba ng lupa para sa kanilang mga pananim. Magmula rin noong nalipol nila ang mga umaklas, hindi na sila ginambala pa ng mga antingero. Ang naging pangunahing ding kalaban ng mga ito ay ang mga kapwa din nito aswang na nagmula sa ibang lahi. Kadalasan ang pinagmumulan ng sigalot ay ang pagdadalang tao ng asawa ng kanilang tauhan. Nasa ilalim ito ng puder ng kanilang angkan, kaya kahit ordinaryong taong mga ito, hinding-hindi nila yun pinababayaan. Mahalaga ang mga tao para sa lahi nila dahil itong pangunahing bumubuhay ng kanilang yaman. At ang yamang nakukuha nila mula sa pagpapagal ng mga ito ay ang nagiging daan upang magkaroon sila ng kaugnayan sa mga matataas na uri ng aswang. Ibig sabihin, kapag nabot nila ang ganoong antas, madali na lang silang makakapili ng pagkain. Ikaw na ang bahala kung ano ang bibilihin mong karne, sapagkat halos lahat dito pwede talagang makuha at mabili. Ang hindi lang nila kayang makuha ay ang karne ng isang dibino. Imposible para sa kanila na makatikim nito dahil ang mga ganoong uri ng tao ay pinaniniwalaan nilang binasbasa ng Panginoon. At dahil dito, nagkaroon ito ng kapangyarihang lumagpas sa kanilang pangunawa. Kahit ang matataas na uri ng aswang, likas ng pinangingilagan ang mga ganoong uri ng tao. Nauunawaan naman yon ng kanilang pamilya, kaya kahit nagmamalabis silang makatikim ng karne nito, pinagtsatsagaan na lang nila ang mga nalilikom nilang karne ng mga albularyo. Yon ang nagsisilbing delikasiya tuwing meron silang gagawing selebrasyon. Pero huwag kayong magkakamali, hindi sa lahat ng oras nakakakuha sila nito. Taliwas sa karne ng mga ordinaryong tao, mahirap ring kumuha at bumili ng karne ng albularyo. Hindi ito basta-basta at nangangailangan din ito ng mas malaking salapi para talagang makakuha ka. Yon ang isa sa mga rason kung bakit nagpayaman ang angka ni Salazar. Lumipas pa ang mga buwan. Wala nang balita sa kanyang pamilya. Ipinagpasalamat naman niya ito, gawa ng kahit papaano, matatahimik na rin sila. Akala niya yun nga ang mangyayari, ngunit ilang buwan lang ang lumipas, nalaman niya na kasalukuyan palang nagdadalang tao ang kanyang asawa. Magdadalawang buwan na ang sanggol sa sinapupunan nito, kung kaya't pag-amin nito sa kanya, agad silang pumunta sa pinakamalapit na albularyo. Ayon kay Salazar, merong isang manggagamot sa lugar nila noon na tinatawag nilang Mang Usting. Itong si Mang Usting pinuno, nag-iisang albularyo sa baryo. Yung mga kasamahan nito, matagal nang nagsilayas dahil sa hindi nito nasusunod ang kondisyon ng kanilang angkan. Wala namang problema sa mga kadugo niya na manirahan ng mga ito sa baryo. Ang nais lang nilang mangyari ay malimitahan ang mga tahanang nalalagyan nito ng pangontra. Nahihirapan kasi silang dumaan sa kalsada tuwing nakikita nila itong nakasabit sa kabahayan. May mangilan-ngilan noong nagmatigas sa kanilang pakiusap, kaya naman lahat ng hindi sumang-ayon, pinagpapapatay nilang lahat. Nung malaman ito ng iba, napilitan itong lumapit sa kabilang barangay hanggang si Mang Usting na lang ang natira. Kahit tahimik ang matanda, hindi may pagkakaila ni Salazar na meron din itong tinataglay na kakaibang kapangyarihan. Marahil ay ito ang pinanghahawakan ng matanda upang magkaroon ng lakas ng loob na manatili sa lugar nila kahit nag-iisa. Awa naman ng Diyos, hindi ito pinakialaman ng mga abwak, kaya kahit papaano may nalalapitan pa rin ng mga taga rito.
Pagdating nila sa bahay ni Mang Usting, nadatnan nila itong merong ginagamot. Noong una, hindi pa siya nito napapansin, pero nang masipat siya ng matanda, bigla itong napahinto. Inaasahan niya ang ganoong pangyayari, kaya naman minabuti na lang niyang wag nang magsalita. Pagkatapos nitong gamutin ang kanyang pasyente, dito na sila pumasok. Hindi pa man ito tinitingnan ng kanyang asawa, nahulaan na nito ang pakay nila. Walang sabi-sabi, agad sila nitong binigyan ng pangontra habang maingat na pinakikiramdaman ng sanggol. Matapos naman itong gawin ng matanda, ibinaling nito ang tingin sa kanya. Alam ba ito ng pamilya mo, Salazar? Kilala mo naman ako. Hindi ako nangingialam sa gawain niyo rito. Ang sa akin lang makatulong at magkaroon ng maayos na buhay. Sabihan mo na lang sila na lumapit ka sa akin para hindi sila masorpresa. Wika nito sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, muli niyang pinaalala na matagal na silang walang ugnayan ng pamilya niya. Dito na rin siya nagdesisyong ipakita ang medalyon na pagmamay-ari niya sa matanda sa pagbabaka sakaling maipapaliwanag nito ng maayos ang tungkol dito. Aminado kasi siya na matagal niya na itong itinatago at hindi niya pa ito ipinapakita kahit kanino. Pagsilay naman dito ni Mang Usting, bigla itong napalapit sa kanya. Agad din yung humingi ng permiso na mahawakan ng medalyon na para bang isa itong batang nasasabik sa bagay na kanyang nakita. Paglapat naman ito sa palad ng matanda, napahinga ito ng malalim habang titig na titig sa kanyang hawak. Makailang beses din niya itong sinubukang kausapin pero hindi na talaga ito umiimik. Yun bang kahit hindi ito nagsasalita, malalaman mo talaga ang ibig nitong ipahiwatig? Dahil sa ganong akto nito, minabuti niya na wag na muna itong gambalain. Kalahating oras pa ang lumipas. Nang medyo bumaba na ang tensyon na kasalukuyan nitong nararamdaman, dito na ito nagsimulang magsalita. Ayon sa albularyo, na ang medalyong ibinigay ng pari ay kabilang sa mga kalasag nito. Bilang kawal ng simbahan, kailangan nilang magkaroon ng proteksyon upang hindi sila basta-bastang maapektuhan ng mga karamdamang mula sa lihim na karunungan ng kaliwa. Dagdag pa nito na, malalim ang aral ng medalyon na taglay niya pero hindi ito ginagamit sa kombate. Sa madaling sabi, pamproteksyon lang ito laban sa mga taong may masamang hininga. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, hindi na siya nagsalita. Sa halip, nilikom na niya ang mga pangontra na bigay nito. Meron doong tuyong kabayong dagat, langis na dinadasalan kapag Biyernes Santo, tapos itim na krus na ilang taon nang pinapausukan ng matanda. Mabisa umano yung pantaboy ng masasamang mga elemento, ganon din ang mga aswang. Nabanggit din ito sa kanya na malaki ang maitutulong ng mga gamit kung hahaluan niya ito ng dasal at mga sangkap kagaya ng asin, baging ng makabuhay at kung ano-ano pa. Nang marinig naman yon ni Salazar, tumangulang naman siya hudyat ng pagsang-ayon. Di nagtagal, umuwi na rin sila ng asawa niya. Pagbalik nilang dalawa, nadatnan nilang natutulog ang kanilang panganay kasama ng tiyahin nito. Iniwan kasi nila yun sa bahay para naman madali ang kanilang lakad. Pagsapit ng gabi, inihanda na niya ang lahat ng pangontra. Yung asawa naman niya, sa sala niya na pinatulog nang sa gayoy mabantayan niya ito ng maigi. Buong magdamag din siyang nanatiling gising upang pakiramdaman ng buong paligid. Bagaman walang nangyayari, hindi may pagkakaila ni Salazar ang matinding takot sa kanyang dibdib. Nasisiguro niya kasi na dahil sa pagtalikod niya sa kanyang pamilya, may posibilidad na hindi na siya pakitaan ng awa ng mga nilalang na minsang naging kaibigan niya. Yon ang pinaka-iniiwasan niya sa lahat dahil sa alam niya kung ano magiging epekto nito.
Pagpatak naman ng hating gabi, tahimik ang paligid. Ang tangi niyang naririnig ay ang pagaspas ng dahon ng palay na sinasabayan naman ng sipol ng hangin. May mga insekto ring humuhuni sa buong lugar na pangkaraniwan lang naman kapag gabi. Makalipas pa ang ilang minuto, habang nakaupo sa tabi ng asawa niya, napansin niya ang mayat-mayang pag-unat nito. Nahihirapan niyang huminga, kaya pinilit naman niya itong gisingin. Alam kasi ni Salazar na isa ito sa mga senyales na merong aswang sa lugar, kaya makakasama sa asawa niya na manatiling tulog sa kasagsagan ng panggagambala nito. Ilang minuto pa ang lumipas. Paggising ng asawa niya, binulungan niya ito na umupo. Dahan-dahan na rin niyang inilagay sa tiyan nito ang medalyon hanggang sa unti-unti na itong kumalma. Maya-maya pa, may narinig silang atungal na biglang bumalot sa lahat ng direksyon. Pagkatapos nito, tumahimik ang paligid. Wala na silang kakaibang naririnig, pero ramdam niyang merong nagmamasid. Dala ng kuryosidad, dumungaw siya ng bahagya sa bintana at dito na nga niya nakita ang mga bisita nilang tahimik na nagmamasid sa labas ng bahay. Nakatayo ang mga ito sa may bandang gitna ng palayan, hindi gumagalaw o umiimik. Bawat isa rin sa mga ito, walang saplot pang itaas, gayon din ng mga babae nitong kasama. Matapos naman niya itong makita, napagtanto niyang hindi ito napapabilang sa pamilya nila. Malayong malayo ang presensya ng mga nilalang, kaya hindi na siya naglakas loob makipag-usap. Ang ginawa niya, minanmanan na lang niya ang kilos nito upang masigurong hindi ito makakalapit sa kanila. Kampante naman siyang walang mangyayari noong mismong gabi, sa kadahilanang nailatag niya ng maayos ang lahat ng pangontrang ibinigay sa kanya ni Mang Usting. Pagsapit ng madaling araw, paisa-isang naglaho ang mga nilalang. Nang mataong wala na siyang nakita, agad naman siyang naghanda para bumisita sa kanyang kapatid. Naisip niya kasi na yun na lang ang paraan niya para makaligtas sa ganoong sitwasyon. Kahit papaano, naniniwala pa rin siyang matutulungan siya nito. Pagdating ng kapatid ng asawa niya, dali-dali siyang umalis. Hindi niya na isinama ang kanyang asawa para maprotektahan ang sanggol nila. Hindi nagtagal, pagpasok niya sa loob ng lupa ng kanilang angkan, tumambad sa kanya ang mga kadugo niya na kasalukuyang nag-aayos ng paligid. Lahat ng mga taong nakita niya, nasisiguro niyang merong dugo ng abwak. Bilang lang din sa mga ito ang totoong tao, kaya naman iniiwasan niya talagang makipag-usap. Hindi naglaon, nang marating na niya ang luma nilang bahay, nadatnan niya ang kanyang kapatid na kasalukuyang nagbibigay ng utos sa kanilang mga tauhan. Habang pinagmamasdan niya ito, di niya maiwasang manibago sa lugar na kanyang kinalakihan. Napakalayo na kasi nito sa dati, na halos aakalain niyang ilang dekada na siyang hindi roon nakabisita. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, nang magsialisa na ang mga trabahador, nasipat na niyang naglalakad papalapit ang kanyang kapatid. Pagharap nilang dalawa, bahagya naman itong napangiti habang nagwiwi ka sa kanya ng, "Kumusta ka na, kuya? Mabuti naman at naisipan mo kaming dalawin. Akala ko, hindi ka na rito babalik magmula noong umalis ka." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, napabuntong hininga lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Hindi na talaga dapat. Kaso lang, kailangan ko ng tulong niyo eh. Obligado ako magpakumbaba, alang-alang sa aking asawa." Dahil sa sinabi niya, hindi na nakasagot ang kanyang kapatid. Matyaga itong naghintay na magsalita siya hanggang sa doon na nito nalaman ang kanyang mga hinaing. Nang marinig naman ito ang lahat ng kanyang kwento, nagdesisyon itong tulungan siya. Bali-balik ta rin man kasi ang mundo, sadyang hindi nito may pagkakaila na magkapatid silang dalawa. Matapos ang kanilang pag-uusap,
Tila bang unti-unti nang nawala ang galit sa puso niya. Hindi nagtagal, nagdesisyon na siyang umuwi, buhat sa kasiguraduhang ibinigay nito sa kanyang asawa. Pagsapit ng gabi, di pa man sila nakakapaghapunan, dumating ang mga tauhan ng kanyang kapatid. Nasa 20 ang bilang ng mga ito, kaya naman nang masipat niya ang grupo, nakaramdam siya ng kapanatagan sa kanyang sarili. Dala ng kuryosidad sa gagawin ng mga ito, buong magdamag siyang nagmasid mula sa loob ng bahay. Kahit kasi may kutob siya na hindi na magpapakita ang mga nilalang, may kung ano sa kanyang kalooban ang nagsasabing meron talagang magaganap na hindi nila inaasahan. Pagpatak naman ng hating gabi, nang akmang papatulog na siya, meron siyang napansing ingay sa bakuran. Yung mga nagbabantay, nasipat niyang isa-isa na noong naghahanda hanggang sa bigla na lamang itong gumawa ng uka. Nang mawala na ang 20 nilalang, dito na siya kinabahan dahil sa nasipat niyang grupo ng mga aswang sa palayan. Akala niya iniwan na siya, pero pagsitakbuhan ng mga ito, nagulat siya nang may biglang lumabas mula sa ilalim ng lupa. Ang mga nilalang na ito ang nakipaglaban sa mga dumayong aswang, dahilan para hindi na ito makausad pa. Ayon kay Salazar napakalapit na nito sa bahay nila. Mabuti na lang talaga napigilan ito ng mga kadugo niyang abwak. Sa pagpapatuloy ng paglalaban ng dalawang lahi, kitang-kita niya na mas nangingibabaw ang abwak sa mga ito. Sa loob ng kalahating oras na sagupaan, halos lumuwa ang kanyang mga mata sa kanyang mga nakita. Ayon sa kanya pinuno, doon lang siya nakasilay ng aswang na pinaggutay-gutay ng kapwa nito. Karumal-dumal ang nangyari noon sa palayan, sa puntong kumalat ang dugo ng mga nilalang sa kabuoang lupain. Marami ring pananimang nasira at maraming parte ng lupa ang nagkaroon ng malalaking uka. Kaya lang naman natalo ang mga dumayo ay dahil sa kakayahan ng mga abwak na ikubli ang kanilang mga sarili sa ilalim ng lupa. Mula roon, nararamdaman nila ang kilos ng mga aswang sa ereman o lupang kinatatayuan nito. Yon ang kanilang ginagamit na taktika upang makaatake sila kahit hindi nila nakikita. Dahil sa ganoong kakayahan ng mga abwak, pilit na lumayo sa palayan ng mga nilalang. Ang kaso lang, hindi pa man ito nakakalipad ng mataas, mabilis na lumabas sa lupa ang mga abwak. Paglipad ng mga ito, buong puwersa nitong sinunggaba ng mga natitirang aswang na nagbabalak ng tumakas. Dali-dali nila itong dinarag pabalik ng lupa at paglagpak ng mga ito, walang habas nila itong pinagbababalibag. Matapos itong gawin ng mga abwak, ipinasok nila ang labi sa uka upang masigurong hindi ito maaabutan ng mga tao kinaumagahan. Pagbalik naman ng mga nilalang sa kanyang bakuran, pinakiusapan siya nitong lumabas upang makausap niya ang namumuno sa mga ito. Nang marinig naman niya ang abiso nito, dali-dali naman siyang nagpakita. Pagsilay naman sa kanya ng pinuno, mariin siya nitong inabisuhan na hindi pa rito magwawakas ang lahat dahil ang mga nilalang na kanilang nakalaban ay alam nilang hindi titigil hanggat hindi nila nakukuha ang kanilang hinahangad. Gayunpaman, sa kabila ng ganoong banta, wala silang dapat na ipag-alala dahil ang kapatid niya nakapagdesisyon na tutulong sa abot ng kanilang makakaya. Sana ang ginagawa namin ito ang pumukaw sa puso mo, Salazar. Hindi niyo kami mga kalaban, kaya sana makipag-ayos ka na sa iyong mga kapatid. Matagal nang wala ang iyong ama, at bilang mga kadugo ninyo, wala kaming ibang hangad kundi ang magkaisa kayong lahat. Wika nito sa kanya. Sa paglipas ng mga araw, salitan ang ginawa ng mga kadugo nila. Gabi-gabi may nangyayaring patayan sa palayan hanggang sa dumaan ng mga linggo at mga buwan. Sa bilis ng pagtakbo ng oras, nagulat na lamang siya nang mapagtanto niyang ilang araw na lamang pala ang bibilangin bago manganak ang kanyang asawa.
Ayon pa kay Salazar, na sa mga sandaling yun marami na sa mga kadugo nila ang nag-alay ng buhay para lamang maisilang ang kanilang sanggol. Bagay na lahat ng naranasan niyang pait noong siya ay bata pa ay unti-unti nang naglaho. Hindi nagtagal, doon na rin siya nakapagdesisyon na ibalik ang dati niyang pakikitungo sa kanyang pamilya. Malugod na rin niyang tinanggap ang ibinigay na lupa ng kanyang kapatid para naman kahit papaano maipakita niya rito ang kanyang taus-pusong pasasalamat. Sa hanay naman ng kanyang mga kadugong nag-alay ng buhay, isa-isa niyang pinuntahan ng mga naiwan nitong pamilya para ihatid ang kanyang pakikiramay at pagpapasalamat. Lahat naman ng puntahan niya, wala siyang naramdamang masama at kakaiba. At ang ganoong sitwasyon ang nagdulot upang siya ay magbalik loob sa kanyang pamilya. Magmula noon, pinuno, hindi niya na hinayaan pang mapalayo ang kanyang loob sa kanyang mga kapatid. Napatunayan na kasi niya ang pagmamahal ng mga ito at nagawa na rin niyang makumpirma na hindi ito kontra sa mga nais niya. Habang lumalaki naman ang kanilang dalawang anak, unti-unti niya itong ipinakilala sa kanilang mga kadugo. Lahat din ng tungkol sa mga ito ay maaga niyang ipinagtapat para naman kahit papaano magkaroon ito ng sapat na karunungan ukol sa mga kadugo nilang abwak. Magpahanggang sa ngayon, naipasa sa mga anak ng mga anak niya ang tungkol sa kanyang naging karanasan noong napalayo siya sa pamilya niya at ang mabigat na desisyong ginawa niya na pagbalik ni Salazar sa piling ng mga abwak.